We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Malapit 2 pesos kada litro nga saka sa presyo sang gatong. Ginpatuman sa mga oil company. BFP6, liwat nga nagpahanumdom sa mga ginadumilian nga palupok. Istorya sa pagbulig sa iban nga tawo. Tutukan ta sa spotlight. Hi there mga kapuso, it's a brand new day. Good morning, good morning, good morning. This is GMA Regional TV Early Edition. Hi John, welcome back. It's good to be back, Adrian. Adlaw kita subong sang Martes, December 26, 2023. Ibalong tanama nagapangunang balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live din sa GMA Iloilo Station. Salubong. Ako naman si Eden Prieto sa live na live ikan diri sa GMA Bacol Station. Subong nga agad, dala sa gapo namo ng madalag ko ang mga balita ang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bawod local news matter. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog nga Western Visayas. Para sa ato nagapangunang balita sa buong Martes, mga kapuso, last day na. Subong sang long weekend gangot sa aton pag sa ulog sang Paskwa. Gani ang mga kapuso tanga nagatrabaho kon obra sa gobyerno kag sa pribado nga sektor ginalauman nga magbalik na sa syudad sang Iloilo subong adlaw. Kangot sini aton hibaloon ang preparasyon sang isa ka bus company sa ginalauman nga pagdamo sang pasahero. Para sa detalye makauputan live si Kim Salinas, nagikan sa barangay Kamaligharo. Kim? Adrian, mga kapuso, Merry Christmas and subong diri kita sa Haro at terminal sa Ceres Bus Terminal kag amat-amat naman nagabalik ang aton sila nga mga pasahero pabalik diri sa syudad sang Iloilo. Sa pag-interview nato sa pila ka mga dispatcher kag mga driver, actually kahapon pa sang hapon nagaamat-amat na naga-volume ang mga pasahero tubtob subong kag ginalauman Manila karon sa hapon. Actually ini naman ang ilang nga gina-expectar bangod magabalik na sa obra ang pila naton ka mga pumuluyo. Sa pag-interview man naton sa isa ka driver kagina sa nga may biyahe Rojas City, punuan sini ang nga seating capacity pabalik diri sa syudad sang Iloilo. Nagpasalig ang Vilacar Transit Incorporated Adrian kay mga kapuso nga bastante ang mga units nga mag-akomodar sa mga pasahero inbound man o kon outbound kag ginalauman sang bus company nga magadamo pagid ang mga pasahero naton nga magadugok sa mga bus terminals pagkatapos na sang Enero kung sa diin gina-expecta akong magabalik na sa mga bulutuan ang mga estudyante kag ang mga nagaobra sa ilatag sa tagsa ka mga opisina. Among to ang latest John diri sa Tagbak akon sa terminal diri sa Haro, Iloilo City. John? Halong sa pagbiyahe mga kapuso, madamo salamat sa updates, Kim Salinas. Mga turista nag-enjoy sila bakasyon kag Christmas celebration sa isla sang Boracay. Otoridad may hinyo naman sa mga nagabakasyon sa isla. Ining gitutukan ni Ashley Liza. Napuno ang Our Lady of the Most Holy Rosary Church sa isla sang Boracay sa ginpatigayon nga misak sa Besperas sang Paskwa. Sa beachfront, madamo man sa mga tawo nga nagapaliwaliwa. Sa adlaw sang Paskwa, madamo ang aga pa nga nagpadulong sa beachfront para mag-enjoy sa mga aktibidad kaangay sang pamilya ni Jerry nga gikan pa sa Cebu. Tingnan na po lahat ng pamilya ko dito para mag-try naman nila kung ano yung Boracay. Ang ganda ng Boracay. Si Angela, ginpili man nga sa ulugan ng Paskwa sa Boracay, kaupod ang barkada. Kasi naman po kasi dito, maganda talaga po kasi dito sa Boracay, kaya dito po namin naisipang mag-celebrate. Padayon sa gihapon ang pag-abot sa mga turista sa Katiklan Jetty Port. Gani ang kapulisan, kaupod ang Philippine Coast Guard, naka-alerto. Mga K9 units rin po tayo to check the luggage, yung mga cargos po ng ating mga bisita. 34 kadugang nga police personnel ang gin-augment sa isla para masiguro ang seguridad sa mga bisita.
So far, wala naman po mga major crimes na tayong naitala. Sa pagdamo sa mga turista, may hinyo naman ang otoridad. We re-emphasize the responsible tourist, no? Yung sa atin lang naman dito na they will have that great experience while they are here in our island of Boracay. Na sana maging responsible sila in terms of their safety as well, and as well as with, especially with our mga sa solid waste natin dito. Una naging pahayag sa Malay Tourism Office nga nalapawan na ang target nga 1.8 million tourist arrivals subong nga tuig, bangod masobra na sa 2 ka milyon ang mga nagbisita sa Boracay humalin Enero tubtub Disyembre subong nga tuig. Ashley Liza para sa GMA Regional TV Early Edition. Bawang nga gawgid ba mga pusaging patuma na sa mga oil company sumugod subongaga ang panibago naman yung oil price hike. Base datos sa gikan sa oil industry sources, ang presyo ng diesel ang nagsaka sang piso kag 70 sentimos kada litro. Piso kag 60 sentimos naman naging taas sa kada litro sang gasolina. Samtang pating kerosene ang nagsaka man sang piso kag 54 sentimos kada litro. Department of Health nagapanugyan sa publiko nga maggamit na lang sang alternatibo nga pagpanggahod sa pagsugalaw sa bagong tuig kasunod sang na-record na nga siyam ka mga firecracker-related incidents. Inigitutukan ni Tess Ordales. Mas ginapabaskog pa karon sang Department of Health ang pagkampanya batok sa mga palupok kag panawagan sa mga ginikanan nga hindi pagbasugta ng mga bata nga maguyat sang palupok ilabi na sa naghilapit nga bagong tuig. Ini pagkatapos nga nagsaka na sa siyam ang mga firecracker-related incidents nga na-record sa Western Visayas sumarin sang December 21 tubtub December 24 subong nga tuig 2023. Sa records ng ahensya, kadamanan sa mga palupok nga naging rason sa pagkapila sa mga biktima amo ang Boga, Piccolo, Baby Dynamite kag Goodbye Philippines. Agud masigurong hindi makalusot sa mga baligyaan ng mga ginadumilian nga palupok ang mga katapos ang Bureau of Protection regular nga nag-inspeksyon sa mga manugbaligya. Kapit ng New Year para ma-make sure tagit nga ga-observe sila sa insakto nga protocols ta. Hindi lang ta crackers usually kung hubog kita. Kaya mostly mo na ang cost. Ginapanuginan man ang publiko nga magamit na lang sa ibang nga alternatibo nga pampagahod sa New Year. Magluwas sa inspection, may naka-standby man nga fire inspector sa designated firecracker area sa syudad. May mga safety protocols na sila nga gina-observe, no? May mga balas na sa stubad nila, tubig, kag mga especially ang fire extinguisher. Madumduman nga nagsugod na sa pagbaligya sang palupok ang mga vendors sa firecracker designated area sa Iloilo City. Tinutuyos ang otoridad nga mapaiway ang disgrasya kag halit nga dala sang paggamit sa mga palupok sa bagong tuig. Tess Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition. Samtang sa Bacolod City naman, ginbawian sa kabuhi ang rider gikilala kay Lipki Liboon sa aksidente nga nalapakan sa isa ka truck sa bahin sang Dal Naraneta sa may barangay Tangob. Sunod sa kaprisan, una nga nakabunggong biktima sa isa ka water tanker kag nagtabog ini. Nagaregluhan na magtimbang ang kampo kay hindi na magpasaka pa sa kaso batok sa driver sang truck nga si Errol De Nuevo. Going sila pakagto outside Bacolod. Ang motor kaya ang truck na. Ang sunod sa nila is ang motor una nakabunggo sa may water tank. Merada makita nila ara pa ang water tank. Tapos nalasak sa sang sang kasunod siya nga truck. Dayon nga nag-apekto ang hangin amihan sa Luzon samtang easterlies naman ang nagaluntad sa Visayas kag Mindanao. Lauman naman ang magalumon nga kahawaan nga may lap-talap nga pag-ulan sa pila ka bahin sang Visayas subong adlaw tugas ang easterlies kag localized thunderstorms. Gani mangin alerto sa posible pagbaha kung landslide. Mangin kasarangan tubtub mabaskog ang huyop sang hangin nagikan sa nasidlangan tubtub sa naaminhan nasidlangan sang Visayas kag Mindanao. Ang balod naman sa baybayon ang mangin kasarangan tubtub mabalod.
Para naman sa aton nga Globalita, isa ka undercover Santa nang ininstrumento sa madinalagon nga anti-drug operation sa Pungsod, Peru. Samtang mga panda kag orangutan sa isa ka zoo sa France nakabaton Christmas gifts. Natutok Julius Bilacaol. Isa ka anti-drug operation ang madinalagon nga napatuman sang kapulisan sa Peru sa Wakal nga malapit sa kapital sininga Lima. Sa bulig sang isa ka pulis nga nagpakuno-kuno nga si Santa Claus. Ang mga pulis ang kabahin sang Green Squad, ang Urban Intelligence Tactical Division sang Peruvian Police. Ginapahayag nga mabudlay malabot ang mga nagabaliga sang ilegal nga droga sa lugar. Ganin na pinsaran sang otoridad ang pinasahing nga taktika para malikawan nga magduda ang mga tumandok. Duha ka mga lalaki nga nagapangidaron sang 25 kag 32 anyos ang nadakpan sa among operasyon. Excited nga ginbuksan sa mga panda kag orangutan sa Bival Zoo sa France ang mga regalo nga ila nabaton antes magabot ang adlaw sang Paskwa. Nabaton sa mga panda ang ila paborito nga bamboo stalks. Ang mga orangutan naman nakabaton sang lettuce. May ginhimo man nga snowman nga may ilong nga mga carrot nga ginkalipay sa mga red panda. Ang mga regalo ang kabahin sang enrichment program sang zoo nga gindesenyo para magpasanyog sang pamatasan sa mga sapat. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Mga kapuso, sa uli nga 3 kagabi sa Lobby for Sunrise, may chance sa paayhan nga magbalikanay si Atom kag Stella. Ano kag sino bala ang mga sarang nilang isakripisyo para sa kalipay nga ginahandom? Bantayan ang Lobby for Sunrise sa GMA Telebabad pagkatapos ng Black Rider. May masobra 1 million views na online ang teaser sa 2024 upcoming afternoon prime series nga Makiling nga ginabidahan ni Derek Monasterio kag Alvin Nueva. Magasentro ang istorya sa paghigugmaanay ni Amira kag Alex nga magapangatubang sang mapugat nga mga pagtilaw. Ano bala ang maging kabangdanan sang pagtimalos ni Amira? Bantayan sa afternoon prime umpisa January 8 ang Makiling. Wish sang Team Filay o kung Fidel Caglay o kung sari Barbie Forteza kag David Licao kung mapadayon pa ang love story nga nautod sa Maria Clara at Ibarra. Sa isa ka interview gin-share sang love team nga hindi lang ang fans kundi pati sila nabitin man sa love story sang Filay. Gusto nila kuno nga someday makita ang happy ending. Looking forward sila nga matabo ini sa upcoming projects sa 2024. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Kilala ang Bacolenya nga si Jasmine Egan bilang Presidential Protocol Director ng Office of the President sa termino ni former President Rodrigo Duterte. Apang sa Bacolod City, mas kilala ini sa iya pagbulig sa iban nga mga tawo. Aminado nga nagdako sa pigado nga pagpangabuhi nang inbuluhato na sini ang pagpalabot sa bulig sa mga kinahanglan. Ang iya istorya ang tutukan ta subong aga sa Spotlight. Hi there mga kapuso, welcome back. You are still watching GMA Regional TV Early Edition sa liwat Merry Christmas. Subong aga sentro sa aton spotlight ang Spread Kindness Campaign sa isa naton kakapuso to prove that this year is hashtag the best Christmas ever. Miss Jasmine Egan is with us to add more sparkle sa aton yung Christmas celebration. Maming aga. Mayong aga, Merry Christmas sa tanan. Una pa mangkot yung imo kabubuton ara gidya sa mga pigado, Miss Jasmine. Kay tungod nga halin mata sa pigado, so na-bless man ta, so gusto ko gid nga i-share sa tanan nga kung anong mayara sa akon. Kabalo kami nga ikaw ang nagdako gid sa imo pinalangga nga Lola Santo. Ano kabudlay sa kabuhi sa Barangay 16? Sang nagdako ko sa akon lola nga nagapangalan ko sa katedral, nakaubra ko, baligya ko mga plastic sa Central Market, nag-scrap kami sa mga pakaisa ko, gopod ko sila para may extra income. So, nabalaan ko gid ko ano kabudlay, mangita, kwarta. So, subong nga may ara man ko gamay, so gusto ko i-share kay tungod nga para sa akon hindi ko kinahanglan ang sobra. Ang importante happy ko, healthy ang kabataan ko, kag may peace of mind kami. Pwerte man galing inagyan mo, know your life story, nagapamatuod. Nga kung if you have this so-called heart of Christmas, that is the heart of giving, wala gidya imposible. What's your principle in sharing?
Kung ako, kung gusto ko magbulig, subong, mabulig ko, kay tungod may ara ko. Gapati ko, kung gusto mo magbulig, may paraan, gidya, ara ka man sa pwesto or wala. So, nga ako lang, gidya, nga gusto ko gidya mag-share kay kanami, pamatsyag ko after. Wala piling nga pagserbisyo. This time around, let's talk about your just amazing journey nga naghahatag tabang, bisikleta, pagkaon, medical assistance, and on top of that, the kind of inspiration nga kinahanglan sang aton mga kapuso nga nagakinahanglan tabang. Every year, naghahatag kami bike. So, nag-start ko sa 35 kabilog nga bike. Subong nga ran ako sa 300 this year. Ang nagabulig sa ako, usually family ko man, ang mga ginansya sa mga gadmay ko nga negosyo, kamera ko, laundry shop, kag water station. So nga ako na permi ko ginahambal nga kung ano man gid ang ginansya sa akong shop, i-share ko ang half of it. So subong duging swerte man ko kay damo man blaga bulig sa akong negosyo, so gina-share ko gid. Ang amon gaan, usually ginagaan mo ng mga random people nga mga construction worker, mga waiter, kahit mga galakat lang, ginagaan mo ticket. So wala niya registration, wala promo, wala. So random people gagakakita namon hindi lang diri sa Bacolod but outside Bacolod. At this point, you're now supporting a group of young people nga may ginasuprer nga pamalatian sa kidney. Imagine, no, tag-4, tag-5 ang ila sesyon sa dialysis in a single day. At a very young age, ha? Nag-start kami last July na buligan ang may 13 kabata diri sa Negros nga ginadialysis under peritoneal dialysis actually. So, mostly, ara sila sa mga kabukiran. So, ginatipon sila namon kada birthday ko or subong, Christmas, para gaan sa jutay nga bulig. Tanan nga proceed, makadto sa ila, kag magaan sila sang pangnegosyo nga gamay, nga pangado-adlaw, may ibakal sila sa mga daily needs nila. Kaya mo ginang pinakabudlay, prone sila sa infection. Kaya tungod nga gatipid sila bala katipid sa tissue, hindi sila kabakal. So, subong, ang kung successful man gid nga mon concert tanan nga proceed plano namon baklan sila tricycle para may passive income sila adlaw-adlaw kag makabakal sila sang ila kinahanglan. They don't even know you. Kayo na best ka secretive man sa imo kag wala ka man niya nagapatunga-tunga gid. Ayaw mo gani kuno sa spotlight. Anong imo mensahe labi na gid sa mga pigado naton nga makauturan ilabi na gid nga ti Pasko subong? Ako lang ginapangayo or pangabay, kung wala man gid tabay may ma-share sa tao, bisan maging mayo na lang ta sa isig ta ka tao. Amo na lang gid na kay ang gabay lang nga kindness goes a long way na gid. Ay pahabol ho what satisfaction do you get in helping out other people? These are people you don't know, who don't know you. You just help not because it feels good to the heart, but kinahanglan gid magtaba. Kay tungod nga halin ko sa wala, so nakita ko gid nga amazing gid ang ginagyan ko kag nakalabot ko dire tungod sa pagbulig ko sa tao. Kay tungod sila nagkaroon ko ng inspiration to help more, fulfillment. Happy ko magpulig ko sa balay kay may napakadlaw ko nga kabataan. May we all be inspired by this Christmas story, mga kapuso. Miss Jasmine Aga, Merry Christmas, Happy New Year sa imo. God bless you. Thank you. Merry Christmas and Happy New Year. Dugang nga balita yara sa Blue Alert status ang militar subong adlaw December 26. Inimay kantanan sa ika-55 anibersaryo sa Communist Party of the Philippines New People's Army o kung CPP-NPA. Iniapisar nga nagdeklarar sang Sabado sang unilateral ceasefire ang Central Committee sang CPP kag National Operations sang NPA nga nagsugod kahapon tubtob subong adlaw. May ginatutukan man nga mga lugar ang militar sa probinsya sang Iloilo, inamong banwa sang Haniway, Lambunaw kag Leon. Ginatutukan man ang banwa sang Tapa sa probinsya sang Capiz kag boundary sang Antique, Iloilo. Samtang sa Negros Island naman ginalantaw mga syudad sang Himamaylan kag Gihulngan. Kangot sini nag-abiso man ang Police Regional Office 6 sa kapulisan sa rehiyon nga mangin alerto. Ginintensify man sa kapulisan ang ila intelligence monitoring sa aktibidades sa ang rebelde nga grupo. Ang aton mga community support programs padayon man para ma-maintain naton ang presensya sa aton ng mga tropa sa aton ng mga communities. And of course, ang aton intelligence gathering and monitoring, nag-heighten kita
ang critical na ang karon sa gabi kan sa buwas. Maka next 2 to 3 days amo na ang ato na ginabantayan din. Sa Bacolod City naman, makapuso kayo kay vendor sa tubang sang Plaza Publica Ginsaylo sa Dalan Balesteros nagreklamo sa mahina kuno nga baklanay. Mga nagbulo sa plaza nga mga manog protas may parehuman nga sentimiento. Nakatutok Aileen Pedreso. Hindi gid merry ang Christmas sa mga nagabaligya sang ukay-ukay diri sa Dalan Balesteros sa siyudad sa Bacolod. Sa ila bago nga pwesto matapos ginpahalin sa public plaza. Bisan lalabyan ang lugar, laka lang gihapon ang nagahapit kag nagalantaw sa ila mga baligya. Ang pigaw gid ya. Wala gid mayo baklanay kay ang ginapakita sang tawo pagkaon hindi relief. Nagapati ini nga makabawi man sila antes ng bagong tuig. Para sa iya, mas maayo man diri kun ipaanggid sa iladaan nga pwesto sa plaza. Mas okay pa di kaya perde kami to katama. Subo nga ginhatagan na sang ligwas ng LGU nga magbaligya sa plaza ang mga manugprutas nga nagbulo sa ukay-ukay vendors. Wala man kuno sang kinalainang sitwasyon sa mga ini sa sitwasyon sa mga nagabaligya sa ukay-ukay. Pareho kuno sila nga pigado ang bentahanay. Okay sang una, pizza uno gani sang nagliw. Dan nagulang ko di bala dai sang baligyan na mo sang una ya pizza uno sa December ka start na kami oo. Sang di yung nagkuan nagdugay nagalawig. Naglayo nga amon. Madumduman nga ginhimo ang pagpahalin sa mga ukay-ukay vendors kasunod sang reklamo sa pila ka mga bakuludnon nga nagatabon sa matahom nga view sang plaza ang mga nasambit nga mga stalls. Aileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Malinong kag matawhay. Ining naging assessment sang Iloilo City Police Office kaangot sa selebrasyon sang Pasko sa mga pumuluyo sang Iloilo City. Base sa statement nga ginpagawa sang ICPO, wala sang na-record nga mga insidente sa 7 ka mga distrito sang syudad umalin sa nagsugod ang simbang gabi sang December 16 tubtob sa pag-abot sa adlaw sang Pasko. Sa payak sini mangin padayon sa gihapon ang pagbantay sang kapulisan tubtob sa selebrasyon sang Dinagyang Festival 2024 sini nga bulan sang Enero. Ginpasalamatan naman ni ICPO Director Colonel Joresti Coronica ang kapulisan, ang Iloilo City LGU kag mga pumuluyo sang syudad sa suporta kag kooperasyon. Papuso yung pahay naman ni Sugar Regulatory Administration o kun SRA Acting Administrator Pablo Luis Escona nga nagnubo ang demand sang kalamay sa pungsod. Sa monitoring sang SRA, kapin 20% ang pagnubo sa demand sang raw sugar samtang 11.5% naman ang sa refined sugar. Bangos sinisuno kay Escona, hindi na kinahanglan yung mag-import ng kalamay ang pungsod sa sining mga tineon. Samtang matapos yung palabot sa United Sugar o kun sang United Sugar Producers Federation o kun UNIFED, ang ayo nga aksyonan na problema sa pagdayon nga pagnubos ang presyo sang kalamay. Plano subong sang SRA nga direkta nga magbakal sa kalamay sa mga mangunguma. Pag sinisunod sa SRA Administrator, hindi mapektuhan ang mga small planter. We will only know our final production numbers and final demand numbers after the milling season. We have ample supply, so there is actually no need to do so at the moment. Masanag ang dananon sakop sang Barangay Tanza, Timawa Zone 1 subong nga Disyembre bangod ang magtimbang nga dala ng napalibutan sang nakahilera nga Christmas trees. Hindi lang simple nga Christmas trees kundi human sa nagkalain-lain nga mga recycled materials. May himo sa plastic, container, straw, kahoy, buri, kag madamo pa. Kada tuig na andana nga himuon sa mga residente ang pagtipon sa mga mapuslan pa nga materyales kag ginahimo nga Christmas trees. Sa una nga lantaw, hindi kagin maguna-una nga ang mga nagalabay o kung ang mga nagalabay nga recycled ang mga dekorasyon. Pero kung himutada na, ma-appreciate mo gid ang kauti kag pagka-artistic sa mga residente. Bisan nga contest ini. Hindi ko mabatsyagan sa mga nagpasakop ang kompetisyon bangod ang nagapangibabaw ang espiritu sang Pasko dala sa paghugpong sang isa kag isa. Gindeklarar nga kampyon ang entry number 2. First runner-up naman ang entry number 16. Kag second runner-up ang entry number 10. Ang believe kami sa amon nga design sa amon nga Christmas tree
nga bilang the poor in the forest ang amo niya mga alin bala nga amo ginapanggamit bala. Bangod, masaming manami ang tiyempo sa isla sang Panay. Perfect naman iningat yon para sa pagsaka sa mga matag-as nga bukid sa isla. Isa sa mga ini ang Mount Iguoron nga nahamtang sa Valderrama sa probinsya ng Antique. Ini ang may kataason nga kapin 500 metros above sea level. Hapang hindi lang ang pagpanghangkat sa pagsaka sa Mount Iguoron ang nagahulat sa hiker, kundi ang oportunidad man nga makitaan ang matahom nga palibot kung imo na malabot ang putok-putokan sang bukid. Ang jump-off point sang Mount Iguoron amo ang barangay Binangonan. Panugyan sa mga gusto ma-eksperyensya ng pagsaka sa bukid nga magpakondisyon anay para sa 2 tugtog 3 ka oras nga pagpanglakaton. John, mga puso, wala na siguro sang mas lalayawon pa ang abuluhaton sang sa pagbulig sa mga pigado sa mga tawo nga labing nga nagakinahangla. Matudi na Adrian sunugani sa anay Prime Minister sang United Kingdom nga si Winston Churchill. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Dako man o kun gamay ang importante nga ang pagbulig ang tudok sa tagipusoon kag wala sang kabaylo nga ginapaabot. Ini ang mensahe sang Pasko sa tagsa-tagsa. 6 days ago na lang, 2024 na! Madamang salamat sa pagtutok. Diri sa sa GMA Regional TV Early Edition. Obdan nyo kami halin Lunes sa Biyernes. May mo ninyo malanto aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kung mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kao naman sa Eden Prietos, bugos sa puwersa para sa mas dakong misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning! Ngayong Pasko, ikaw ang blessing.